Bilang empleyado ng Doc Pharmacy, inaasahan kang sumunod sa mga sumusunod na alituntunin. Makinig ng mabuti dahil ito ang magiging gabay mo sa iyong araw-araw na trabaho. Una ay ang mga rules para sa tardiness at absence. Ang opisyal na oras ng pasok ay 8:00 ng umaga. Kaya kailangan mong pumasok ng ganitong eksaktong oras. Kapag dumating ka ng 8:00 ng umaga, ikaw ay on time. Kapag dumating ka ng 8:00 at 1 minuto ng umaga hanggang 8:00 at 29 na minuto ng umaga, ikaw ay late. Kapag dumating ka ng 8:30 ng umaga pataas, ikaw ay ituturing na valid absent sa buong araw. Ugaliing dumating ng mas maaga upang maiwasan ang anumang aberya. Pangalawa, meron din tayong tinatawag na accumulated tardiness. Tandaan, kapag nakaipon ka ng 3 lates, katumbas ito ng 1 valid absence. Kapag nakaipon ka ng 6 lates, katumbas ito ng 1 valid absence at 1 unexcused absence. Ang pagiging palaging late ay may katumbas na kaparusahan. Pangatlo ay ang rules para sa out of post. Hindi ka maaaring umalis sa iyong work area nang walang pahintulot. Kung ikaw ay umalis ng walang authorization o hindi nagkaroon ng maayos na turnover, ito ay itatala bilang isang absence. Ang penalty ay nakadepende sa tagal at rason ng pag-alis, at nakadepende din ito sa supervisor. Kung ikaw ay may gagawin o di kaya ay may kukunin ka sa labas, palaging ipaalam at humingi ng pahintulot bago umalis sa iyong post. Meron din tayong tinatawag na disciplinary action para sa absences. Ang anumang disciplinary action ay daraan muna sa investigasyon at approval ng management. Narito ang mga katumbas na penalty. 1 valid absence ay may katumbas na 300 pesos na ibabawas sa iyong sweldo. 1 unexcused absence ay 10% ng sahod. Halimbawa, kung 8,000 pesos ang sweldo, mababawasan ka ng 800 pesos. Sunod-sunod na absences ay may progressive penalty. Ibig sabihin, kung sa unang araw na pag-absent, may katumbas ito na 300 pesos na bawas sa iyong sweldo. Sa second day, 600 pesos na ang bawas, at sa third day naman ay 900 pesos ang mababawas sa'yo. Kung sunod-sunod na 3 days na pag-absent, ang maibabawas sa iyong sweldo ay 1,800 pesos. Maaari itong mauwi sa AWOL. Panglima na rules ay ang AWOLA o absence without official leave. Ikaw ay maituturing na AWOL kung una, hindi ka pumasok ng walang prior approval. Pangalawa, hindi ka nagbigay ng abiso. Pangatlo, wala kang valid na dahilan. Kapag hindi ka pumasok ng 3 sunod-sunod na araw nang walang abiso, maaari itong ituring na abandonment of work. Sa ganitong sitwasyon, kailangan mong mag-submit ng written explanation. Maaari kang ipatawag para sa investigasyon. Maaari itong humantong sa termination of contract. Pang-anim ay ang work schedule. Ikaw ay inaasahang magtrabaho ng 5 araw kada linggo. May mga patakaran tayong sinusunod depende sa bilang ng staff na naka-duty sa isang araw. Kung sa isang partikular na araw ay hindi pa kumpleto ang staff, ang operating hours ng pharmacy ay mula 8:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi.
Ngunit kapag kumpleto na ang staff para sa araw na iyon, magkakaroon ng dalawang shifting schedule. Ibig sabihin nito, kapag may dalawang naka-duty sa araw na iyon, ang unang staff ay papasok ng alas 7 ng umaga at mag-o-off ng alas 5 ng hapon. Ang pangalawang staff naman ay papasok ng alauna ng hapon at mag-o-off ng alas 9 ng gabi. Ang mga staff ay maaring pumili ng sarili nilang schedule para sa oras ng kanilang duty. Kailangan lamang nilang isubmit ang kanilang napiling schedule sa kanilang supervisor para sa review at approval. Ang sistemang ito ay para masigurong maayos ang turnover at tuloy-tuloy ang operasyon ng pharmacy. Ang isang empleyado ay magiging considered na official staff kapag matagumpay niyang natapos ang kanyang probationary period o observation period. Ibig sabihin, kapag na-complete niya ang required evaluation period at na-meet niya ang standards at expectations ng company, saka pa lang siya maituturing na regular o official member ng team. Ang probationary period ay part ng process para ma-assess ang performance, attitude, at compliance sa company rules bago maging fully confirmed staff. Gayunpaman, magbabago ang operating hours kapag nagsimula na ang month of Ramadan. Kung solo ang staff na naka-duty sa araw na iyon, ang operating hours ay magiging alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Kung sa isang araw naman ay dalawa ang naka-duty, ang unang staff ay papasok ng alas 8 ng umaga, habang ang pangalawang staff ay papasok ng alas 10 ng umaga, at parehong mag-o-off ng alas 4:30 ng hapon. Ang schedule na ito ay ipapasalitan sa pagitan ng dalawang staff na naka-duty sa parehong araw, upang masigurong maayos ang operasyon habang isinasaalang-alang ang pagbabago ng oras sa Ramadan. Siguraduhing handa ka sa iyong buong duty schedule. 10 ay ang excused absences. Maaaring hindi ka magka-penalty kung ang pagliban ay una, nakahanap ka ng kapalit para sa araw na ikaw ay mag-a-absent. Pangalawa, may personal illness na may reseta, lalo na kung 3 araw pataas. Pangatlo, na ospital ang iyong anak. Pang-apat, may namatay o may critical illness sa immediate family hanggang 2nd degree. Kapag sinabing immediate family, ito ay tumutukoy sa pinakamalalapit mong kapamilya. Kasama rito ang unang degree relatives, iyong asawa, iyong mga magulang at iyong mga anak. Kasama rin rito ang ikalawang degree relatives na iyong mga kapatid, iyong lolo at lola, at iyong mga apo. Kung ang company policy ay nagsasabing hanggang 2nd degree, ibig sabihin ang mga nabanggit lamang ang saklaw. Kung ikaw ay magfa-file ng leave dahil sa pagkamatay o critical illness ng immediate family member, siguraduhing ito ay kabilang sa nabanggit at magbigay ng kinakailangang dokumento kung hihingin ng management. Kasama sa excused absences din ang natural disaster na idineklara ng batas. Ang mga halimbawa ng natural disasters ay ang bagyo. Lalo na kung may signal number 3 o mas mataas, depende sa advisory ng inyong LGU. Kung ang bagyo naman ay nasa signal number 2 pa lamang, nakadepende sa employer kung magde-declare ng work suspension para sa araw na iyon. Kailangan mo munang makapag-confirm kung papasok ka ba o hindi sa araw na iyon. Kasama rin sa halimbawa ng natural disasters ang baha at lindol, at kung may nasusunog sa area ng inyong pinagtatrabahuan. Kasama din sa excused absence
aning pre-approved leave. Siguraduhing may tamang dokumento at agad na ipagbigay alam sa management kung ikaw ay mag-a-absent. Sa Rule and Regulation number 11 ay ang inventory responsibility. Responsibilidad mong sundin ang tamang proseso sa paghawak ng inventory. Ay record ng maayos ang lahat ng transaksyon. I-report agad ang anumang discrepancy sa pharmacist in charge o supervisor kung may kulang o may discrepancy. Magkakaroon ng investigasyon. Bibigyan ka ng pagkakataong magpaliwanag. Kung mapatunayan ang fault o negligence, maaaring magkaroon ng salary deduction alinsunod sa batas. Karaniwang dahilan ng deduction: missing money, missing items. Bilang empleyado, inaasahan na. Nabasa mo, naintindihan mo, at sumasang-ayon kang sundin ang lahat ng company rules and regulations, kabilang ang inventory accountability at salary deductions. Ang pagsunod sa mga patakarang ito ay bahagi ng iyong propesyonal na responsibilidad.